nag-create na rin kami ng mga project. So, sa The Standard, so sa newspaper, Bayan Academy, so yung mga taga Quezon City dyan. Tapos CIA, kay Chris Aquino, Tom's World, and etc. Then, last year lang, so I resigned as a designer and start my journey as an entrepreneur. So, ito yung boss ko dati. Ayan, kung makikita nyo sa left side ng screen nyo. So, actually, boss ko siya ngayon. We're now a business partner. So, he is also a digital transformation certified sa Emeritus. So, nagko-combine kami. So, using the design sprint and digital transformation methodology, nakapag-create kami ng innovation sa isang business or sa isang product. So, 2019, so ito yung birth ng WebWorks Design Studio. So, ito yung mga pictures. So, share ko lang yung mga picture ko sa celebrity. Yan, si Max Collins, si Jimmy Park. Tapos, I also work sa Singapore. So, may mga client kami sa Singapore. And also different part pa sa Philippines. So I like to call myself as designpreneur. So focusing on the design and also entrepreneur for the business side naman. So in design, sa entrepreneur kasi, kailangan mo palang intindihin itong mga to. Dati kasi yung nag-design lang ako, ang focus ko lang is the output or the deliverables that the client wants. So hindi ako nakipag-collaborate sa accounting, sa marketing. Sa client, bihira ko lang sila ma-meet talaga. Then sa operation, kung alam niyo yung dev or yung mga developer, normally magkaaway yan yung mga designer tsaka developer. So, ayun na yung focus ko dati. Pero, I realized na during naging entrep ako, na-convert ako into entrepreneur, kailangan ko palang maintindihan yung mga basics nito. Para at least once kapag nagkaroon ako ng meeting with our client, mas nakikita ko yung needs or the pain points that needs to be solved. So hindi lang ako focus sa product, ang pinagpo-focusan ko is the whole ecosystem ng isang idea. So kasi kailangan mo lahat ma-consider yun eh. Pero ang problem is, pag commonly, pag mga basic mga flow, hindi yan nag-i-intersect yung bawat isa, yung design, yung development business. So lahat yan may kanya-kanyang space. So iniisip ko, paano ba natin or meron bang way na parang mag-merge yung mga pillars or yung mga kasama doon sa isang product development? Paano ba sila mag-align or paano ko ba sila malalagay sa same page with the same vision to make the product successful? So to give you parang ewan ko na experience nito. So si client or yung owner, may idea yan. So bibigyan ko lang kayo ng typical scenario sa new project na ginagawa namin. Development man yan, product man yan, or service. Okay? So yung client mag-explain yan mag-isa. So explain yung idea niya, ito yung goal ko, ito yung gusto kong marating, ito yung kailangan natin ma-achieve. Then yung kadalasan ang nakakausap niya lang is sales. Oh, maganda yan. Ganyan yung mga nangyayari niyan eh. Second demotion yung marketing na okay yan, sige dagdagan pa natin ng ganito. Pero yung product owner or yung mga developers or in the team, in the operation, hindi sila nakapag-collaborate. Sometimes kasi yung mga programmer, mga designers, karamihan dyan mga introvert, to be honest. Ako ay mga introvert din. So yung dati, parang ayoko makipag-usap sa kliyente, tahimik lang ako. Then after the meeting, tsaka kami magdi-discuss ng mga dapat sinabi natin to, dapat na-raise natin to. Pero parang wala tayong confident to tell them yung idea natin. Siguro nahihiya, parang ganun. Then, sa programmer, sa designer, gagawa kami ng prototype niyan. So, sometimes it takes 1 month, 2 months. Then, ipapakita namin sa kliyente. So, pag napakita na namin sa kliyente yan, normally, ang nangyayari dyan, next meeting, second meeting, may new idea na naman. May new problem na naman kailangan i-solve. May nakitang ganitong bago sa market, baguhin natin yan. So, yung that time na ginawa namin, yung product or yung design, parang nawawala siya. Na-scrap na kagad siya. So, I think, ayun yung kailangan i-solve natin. I think, relevant rin to sa mga ibang industry.
So kung may mga meeting kayo with the management or the operation, sometimes makikita nyo may mga taong tahimik, may mga taong ayaw mag-collaborate or ayaw ilabas yung mga idea nila. Then doon nagkakaroon ng problem or miscommunication doon sa pag-build ng idea. Okay? So dati yung designer ako, I like to post memes kasi. So yung parang yung happiness yan, yung happiness ng client ay yung excitement sa pag-create ng product. Tapos the number changes sa ayoko na. Ewan ko yung PSD dati, yung sa Photoshop, parang may pangalan pa kami doon na parang final revised version 4 last na to. Parang ganun yung joke namin dati eh. So sa mga file name. Tapos ayan, mga changes. So walang katapusang changes ang nangyayari. Tapos minsan, ayan, etong picture na to, yung para sa construction. Minsan yung iba, nanonood lang, tapos kayo lang nag-work. Tapos kapag natapos mo na yung bahay or yung parang product, tsaka sila magbabat in ng mga idea. So, doon nagiging tedious yung cycle and also nagiging horrible yung experience ng pag-create ng product. So to give you a typical development process, so again, para lang mas clear sa inyo, so client idea, analysis, so every gap, nagkakaroon yan ng meeting. Pero napapansin nyo, the gap is getting bigger habang lumalayo yung phases natin. So nagkakaroon ng misalignment or parang hindi na same vision ang nangyayari kapag na-develop na yung product. So I've experienced yung mga projects namin, sometimes meron na nag-anniversary na project na hindi pa nalo-launch, then iba na yung team, iba na yung nag-handle, iba na yung mga developers. So imagine yung time na nawala and also yung time na pag-transfer ng knowledge. So ayun yung nagiging problem sa isang product development, lalo na pag software or parang system app development kayo. Then ito na yung hindi naiwasan yung client versus agency na. So minsan nag-aaway na yan kung maka-question na if you're capable doing the project. So gusto na nilang umalis. So namamahala na sila, nababagalan na sila sa service. Pero I think hindi yun yung problem eh. I think mayroon pang in-depth na kailangan i-solve bukod dun sa time tsaka dun sa sa communication. Okay? Tapos, ayan. Tapos kapag natapos naman yung project, normally, end result, walang customer na gumagamit na. So, ayun yung pinakamasakit sa system or mobile app development na we spend a lot of time developing it, parang a lot of time to collaborate with the client, to align, adjust. Pero pag nilaunch na namin yung product, ito yung ayaw nilang customer or hindi nila kailangan, parang ganun. So end result, sad. So actually ito rin yung sinasabi ni Sir Arthur na yung idea is great pero marketable ba siya? So kasi yung dati namin process na ang haba-haba, so hindi namin nakikita kagad yung result. So hindi namin nababalidate kagad if worth it to build ba siya. So ito yung nagiging problem commonly talaga. So the problem, ayan, again, revision, adjustment, back and forth. So paulit-ulit, walang katapusan. Tapos nangyayari yan, hit or miss na lang yung project. Sometimes it will be successful, sometimes not. So, pero paano natin masosolve yung gano'n na to minimize the risk pero getting a high chance of success? As normally yan, kapag may product kasi or may client, they tend to fall in love on their idea. So parang they are close-minded on the possible solutions or the parang possible challenges that might encounter along the way or in the future. So wala rin a way or parang framework to do that. Minsan maririnig na lang namin sa client pag initial meeting. Gusto ko yung parang Lazada yung yung project ko. Minsan Airbnb type, minsan Uber. Pero hindi ganun siya ginagawa eh. Hindi siya ganun ginagawa sa Silicon Valley. Normally, nagkakaroon ng miscommunication dun sa part na yon. So as service provider, I think it's our duty to understand the niche
or the USP and the pieces to make sure the product will have a high chance of success. Tapos, ito, ayan. So, I like this quote. So, parang ito yung nag-trigger sa akin na kailangan mabago namin yung proseso namin in our organization. So, ito is coming from Richard Moran. So, you can get the different results by doing the same way. So, kailangan mag-isip tayo ng different way on how to solve things. So, kung ganun pa rin yung gagawin namin, I think wala nang mangyayari talaga. So, same problem, same pain points, lots of money will be lost on that part. Then, tinanong ko sarili ko, is there any better way to develop products ba? Meron pa bang ibang option or framework to do that? So, how can I align the customer, the business, and technology? So, kasi itong part na to, hindi lang pwede business and customer. Baka possible maging problem yan, hindi naman feasible gawin yung idea. Hindi naman pwede rin business or technology kasi baka mamaya hindi naman desirable yung idea or yung product. Again, hindi rin naman pwede customer and technology lang kasi paano naman kikita yung business. So, in that Venn diagram ng design, again, you need to understand the business, the customer, and the technology to create a minimum lovable product. Yan. Normally, ang narinig natin is parang minimum viable product, the MVP. Pero in the design, if you want to innovate, let's put ourselves in the minimum lovable product. So, minimum lovable product is an initial offering that users love from the start. So, it represents the minimum that is required for customers to adopt a product rather than merely tolerating it. Normally kasi kapag business solution, pag MVP kasi, yan, share ko yung MVP. Pag MVP, makita niyo itong dark orange sa ilalim. Nagpo-focus lang tayo masyado sa functions ng product natin or yung parang features ng product natin. Okay, nakakalimutan natin yung emotional design, yung usability niya, and also yung reliability niya. So ngayon, we tend to convert it into minimum lovable product na may touch ng function, ng customer, yan, ng technology, to make sure na hindi kailangan magaganda kagad yung mga features. Kailangan on point yung mga function or yung mga features na kailangan talaga ng customers. Okay? So again, to give you a visual representation, ito yung sample ng MVP. So sa MVP kasi, ayan, gulong, 6 na gulong. So daan-daan siyang binobuo. Sa minimum lovable product, always converting into something. Una yung parang antabataw dito, parang titulak lang, tapos naging sasakyan, naging van, naging truck, tsaka siya magiging parang fully 12-wheeler truck. So ito yung purpose ng MLPs. So kaya, kasi ganito yung nagiging proseso. Okay? So from this, lahat yan sa MLP, lahat yan may excite yung customer natin na mag-aabang ng new features natin. Okay? And for example, yung sa Facebook. Ang ginawa nila dati, ang Facebook is for the communication lang. Tapos nagkaroon ng games, marketplace. So daan-daan nilang binobuo yung community. Okay? So ganun yung MLP idea or the mindset. Tapos, ayan, upon searching the solution, so I found this. So, ito yung talaga Google Venture. So, sila, si Google Venture rin or si Jake Knapp, siya rin gumawa ng book netong Sprint. So, ito yung parang sinusunod ko rin or parang baseline ng Google Design Sprint. So, sabi ko, nag-light bulb sa isip ko yan eh. Sabi ko, I think ito na yung makakasolve ng problem ko. So, maalis na yung time na parang 10 months or 6 months na i-design and i-develop. Pero ang gagawin natin in just 5 days, possible ba yun? Possible ba na magkaroon kagad ng parang insight kung worth it pa bang i-develop yung product? So, sabi ko, hindi pa ako convinced kasi sabi ko,
Baka mamaya marketing proposition lang nila yan na in 5 days magagawa mo yan. So I look for case studies na nagawa na ng Google Ventures or mga company na nag-undergo sa Google Design Sprint. Yan. This one, so ito yung packet. So ito is a mobile app. So ito is parang article type. So nag-undergo sila sa design sprint kasi gusto nila magkaroon ng ang problem nila mabilis yung pag-acquire ng mga users pero yung pagre-retain or yung paggagamit ng pinaka-app nawawala na kagad. So yung attention nawawala na. So nag-undergo sila sa design sprint. So nag-undergo sila sa How Might We. So I think i-discuss yan ni Sir Arthur sa workshop. Then pagtapos ng design sprint nila, na-execute nila yung product nila or yung idea, 58% more engagement from the new user. So imagine that, so parang 58%, 60% nadagdagan yung user retention nila, tsaka yung pag-stay. So kasi pag sa mobile app, ang labanan dyan is yung database mo on how many users meron ka sa iyong mobile app. So ayun yung, dyan po pasok yung mga advertisement, dyan po pasok yung kumikita yung mga mobile apps natin. Okay? Then, sabi ko, baka puro product lang. Possible ba meron rin mga transaction or mga services or parang process? Then, si Google mismo, nag-undergo sila sa 3-day design sprint nila. So, to redesign yung hiring process nila. So, we all know na yung Google is super laki niyang company, di ba? So, yung hiring process, very important. The role of HR is very on high risk because every person na ma-hire nila ay dapat qualify talaga sa need, especially dapat fit sa company culture. So gumawa sila ng Google G-Hire o Google Hire for that specific reason. Pero habang tumatagal kasi, yung parang journey nila sa G-Hire, nagiging malabo yung vision. So nagkakaroon kasi ng bagong culture sa company. So paano nila may streamline yon? So paano nila magagawa masosolve yung hiring process nila? So nag-undergo sila dito to streamline and build new tools in G-Hire to help them test candidates' ability quickly and efficiently. So mas mabilis na yung pag-hiring process nila. So nag-undergo lang sila sa design sprint. Even yung Lego brand, and so nag-undergo rin sila to design sprint to scale their 85 years old company naman. So meron sa Lego kasi marami silang department. So nag-isip sila ng way on how to innovate or how to scale pa yung brand nila. So ewan ko hanggang ngayon kilala pa rin sila ng mga bata. So binibili pa rin sila. So imagine that 85 years old na brand, hindi pa rin sila nawawala sa market. And also they continuing to improve pa yung pinaka-product nila or yung pinaka-brand. So sabi ko, sige, tinry ko siya actually. So wala pa akong parang skills talaga, hindi pa nag-undergo kay Sir Arthur. Sabi ko, i-test ko lang siya kung possible or meron talaga siyang niche or kaya masosolve ba yung problem ko. So first design sprint ko, January 2019. So last year lang actually yon. Tapos habang nagpa-facilitate ako, ang ginagawa ko, binabasa ko yung libro. So, sabi ko, I just read this one, tapos, tsaka ko i-apply yung mga How Might We, yung mga poll vote. So, ina-apply ko siya. Then, after yung design sprint, yung 5 days na yon kasi naka-base ako dun sa libro. Sabi ko, galing, it works, nagustuhan ng kliyente, mas naging clear sa programmer, sa developer, sa team, sa marketing, sa accounting, yung binubuong product. Pero sabi ko, parang may kulang pa, parang hindi pa ako satisfied. So sabi ko, naghanap ako online ng parang online workshop or parang seminar or crash course on how to do the facilitation in right way. So nakita ko itong School of Design Sprint. So nag-enroll ako dito sa class ni Sir Arthur. So wave 5 ako niyan. So March, mapapansin niyo January ko in-apply, then March ako nag-enroll sa School of Design Sprint.
Yan, so nag-enroll ako diyan. Ang nakakatawa lang dito kasi, ang ine-expect kong mga kasama ko is mga designers. Pero yung mga kaklase ko dito are coming from logistics, BPOs, mga call centers, mga bank agents, mga architect, mga engineers, and mga chef. So iba't ibang industry. Pero nag-undergo sila dito para ma-innovate yung service nila o yung pinaka-product nila. Ayun ako, nandun ako sa pinakalikod. Sa likod ako. Then, ito yung mga pictures namin. So, ito na lang yung mga nakuha ko. So, again, hindi mo kailangan maging technical during the design sprint. Kailangan lang open-minded ka sa mga possible solutions. Mapapansin nyo, wala kaming mga technology na ginagamit dito. Ayan, mga sticky notes, mga papers, drawings lang talaga. Ayan, so ito pa yung mga ibang picture namin sa Wave 5. Yan. So, ano ba nangyari after yung workshop? So, nagkaroon ako ng time so naghanap ako ng kliyente kasi kailangan, sabi ni Sir Arthur, kailangan before you get the certification talaga, you need to run a full design sprint with a client or with your team. So, kasi kailangan case study to make sure na equip ka or parang okay ka na mag-facilitate. So, ayun yung ginawa ko for the first year. Then, what happened this year lang, yan, ito yung mga nagawa kong project na sa design sprint. So, ito is, I'm also a former member ng BNI. So, it's a Business Networking International. So, I met a friend there na nasa accounting. So nagkaroon during the ECQ, si BIR nagkaroon sila ng hackathon online. So remote hackathon. So sabi namin, okay, let's do that design sprint. I-try natin sa BIR kung maging effective siya. Then luckily sa 50 na mga participants, so 50 teams 'yon, 50 ideas, pasok kami doon sa top 10. So nagkaroon kami ng chance to pitch the idea to the BIR itself talaga. Ayan. So yung AK Tax, so Hero to the Taxpayer, Tax Heroes. So ito is the purpose nito is the bookkeepers. Kung nasa business kayo ng bookkeepers, ayan, normally ang naging problem dyan, how we can find parang reliable bookkeeper in your area. Normally kasi naging referral lang yan. Tapos nawawalan ng chance yung ibang bookkeeper to earn more or also to support yung mga people or yung mga business owner. Then Easy Tax, so ito naman is yung ang how might we yata namin dito, how might we improve the business registration to make quick, secure, affordable to the people to register on BIR. Kasi pag sa BIR normally matagal yung process kasi kailangan pumila. So, nag-isip kami ng way in technology and accounting, paano kami ma-convert into digital platform. So, ito yung pumasok yung EasyTax. Tapos, during the design sprint, nandiyan yung mga experts na industry experts. So, accounting, legal, business, sinama namin dyan, blockchain, so yung mga technologies sa mga design. So, siya talaga, yung mga related na makaka-apekto doon sa products, sinama namin dito sa design sprint for the BIR. Then, ito naman, so sa financial advisor, meron bang financial advisor sa mga participants or mga nakikinig? Ayan. Normally kasi, di ba, pag financial advisor, kapag inalok ka ng friend mo, parang nagkakaroon na kagad ng friction. Hindi, ayoko niyan. Kasi pag hindi nila naintindihan or hindi nila nakikita yung value, kala nila parang iisahan sila or parang dudugasin sila. Pero hindi naman talaga yun yung purpose ng financial advisor. So what we do, nakipag-collaborate kami sa isang parang financial advisor. Yun pala nagtanong si Sir Arthur yan. Nag-collaborate kami sa isang financial advisor. So how we can parang educate yung mga people to lessen yung friction ng advisor tsaka ng mga client. Kasi normally, kapag nag-engage, kunyari sa coffee shop, nangyayari niyan, explain mo, di ba, yung magiging parang needed funds mo in the next 25 years, magkano yung kailangan mong pera to sustain
yung parang lifestyle mo. So, tapos na mangyari niyan, para mako-convince mo yung tao. Pag uwi niya sa bahay, sige kausapin ko yung asawa. Tapos sabihin, wag na kasi di natin kailangan yan. So, ngayon, nag-isip ka ng way na kahit hindi ka financial advisor, how can you calculate yung parang retirement funds mo para doon sa future ng family mo. So without parang too much technical in accounting or the financials, so paano mo explain sa family mo na kailangan nyo tong financial plan in the future. So ito yan. Tapos naging number 1 kami sa App Store as financial app. So paid siya. So ayun. Kaya maganda tong app na to. So you can check it out. So live to. And continuous pa rin kami nag-i-improve on this part. Okay? Then, ito yung pinaka-favorite ko actually. So, ito yung first remote design sprint ko during the ECQ last April. So, first time ko nag-remote design sprint. Tapos, ang naging problema kasi dito, naging biglaan yung work from home di ba? So, without proper preparation, biglaan lahat na kailangan mag-stay sa bahay, mag-work ka sa bahay, hindi naman ganun nakasanayan naming parang environment or sa mga kliyente. Then, may isa kaming friend na owner ng isang mall sa Makati. Then, ang nagiging problem niya kasi, nagkakaroon siya parang sinasabi niya sa amin, paano ko ba matutulungan yung mga tao ko or yung mga employees ko to check their mentally and parang physical health, di ba? Ewan ko kung nararamdaman nyo, minsan nagkakaroon tayo ng mental anxiety pag solo ka lang sa bahay mo. Minsan, nalulungkot ka bigla. Di ba? Wala naman nagtatanong sa'yo. Tapos parang pakiramdam mo, hindi ka na importante sa business. Pero etong project na to, ginawa namin siya. Parang para ma-monitor or ma-analyze yung behavior mo. So magkita dito kung high risk ka kung kailangan mo ng assistance in physically or mentally. So dito siya lumalabas. So using this one, yung sa employer, makikita mo na kagad yung mga tao mo kung kamusta na sila. Kahit hindi kayo nakikita, kahit hindi mo sila nakakausap, the more na sinasagutan nila yung parang questionnaire, kasi parang gumawa kami ng chatbot dito. The more na makita mo yung trend, yung pinaka-trend ng behavior nila everyday. So ito yung maganda rin to monitor yung mga frontliners namin. And ito siya. Tapos, ayan, ito kasi yung mga picture namin sa actual design sprint. So ito yung client ko sa isa sa Germany. Ito yung sa Korea. Tapos ito yung sa Tom's World. Nag-undergo kasi sila sa akin parang ng design sprint. Then, na-realize ko na working together pala alone is more effective than brainstorming. So, ngayon, lahat ng marketing, mga accounting nila, nagkakaroon sila ng way to express their idea. Minsan kasi pag sinabi ng boss, hindi, pangit yan. So, minsan tatahimik na sila sa buong meeting. Ngayon, lahat sila may voices to express yung iniisip nila. And everyone is concerned and parang committed dun sa product na gusto nilang buuhin. Diba? Sabi ko, dapat pala nalaman ko na to dati pa. So, sa 4 days, makakaroon ako ng insight kagad to check kung lahat ba tayo is aligned dun sa vision or dun sa mission ng pinaka-product natin. So, hindi na natin kailangan every week mag-meeting tayo. In just 4 days, kakailanganin ko lang ng 4 days nyo. Tapos from there, tuloy-tuloy na to, autopilot na kagad siya. Yan. So, yung design, what does the design sprint guarantee ba? Success ba? Actually, ang ginaguarantee ni design sprint for 4 days is to validate or invalidate the idea or concept. Kasi from this one, hindi mo na kailangan mag-spend ng a lot of money to test or to check kung okay pa ba to. At least the energy, the resources, you can put it somewhere else kung hindi maging effective kagad yung idea. Or you can pivot or you can change the direction para at least maging mas aligned pa siya doon sa customer or doon sa pinaka-target mo talagang market.
So what actually guarantees the design sprint guarantees? Again, yung good market fit. So testing on users before developing it, increase the product market fit. So again, di mo kailangan maraming features. Kailangan mo lang ma-hit yung right spot ng pain points ng mga customers natin. From there, sila na yung magiging parang brand ambassador mo na i-showcase pa or i-market pa nila yung product mo. Next, yung high return of investment. So, in any case, yung team manalo man do sa design sprint, maging successful, maging validate na tama yung problem na sinusolve, it can go confidence to the development phase. So, pwede na kagad siyang mag-run sa development. So, i-develop na kagad yan, then i-market na kagad. So, imagine that na mabilis lang siya kagad gawin. So, if the users do not validate the idea, the team learns and avoid an unuseful development. So, hindi na tayo magsasayang ng oras sabay-sabay. So, dito na kagad siya. Then, result-oriented process. So, the method guarantees the tangible deliverable. So, bibigyan na kagad ng prototype in just 5 days para ma-experience talaga ng user natin kung paano gagamitin or paano yung magiging experience nila, if process man yan or parang service man yan, ano yung magiging process nila. Then, from there, magkakaroon kayo ng good insight, para magkaroon kayo ng parang ano yung pwede nyo i-pivot or ano yung pwede nyo baguhin to fit on that market. Then, ito yung parang tips ko, how to convince your client or your boss to join the design sprint. Normally kasi kapag ini-introduce natin to, nagkakaroon to ng parang kagad ng doubt na wag na, bakit pa kailangan natin mag-spend ng 4 days na time. Diba? Hindi pa pwede mag-meeting tayo kagad na lang every week. So, ina-explain ko yan sa kanila. So, actually, the design sprint will reduce the waste of money and time. Lalo kapag boss or owner or client yung kausap mo. Ang pinaka-importante kasi sa kanila is the time. So, pag sinabi mo, hindi namin aksayin yung oras mo, the more na magiging parang confident sila doon sa maging product. So, by using the design sprint, it will reduce the time you spend on the design process and the process of defining your product. So, going from months to days na lang. So, in 4 days. It's a great benefit because you save a lot of money and time and allows you to define a validation plan based on the feedback from your actual users. So, in 4 days, may feedback ka na kagad. Imagine the value na mabibigay nyo sa business natin. Then next, yan, it can validate if your product is worth to build and people will love to use it. So without validation kasi, hindi natin alam kung idea or yung service or yung product natin will work. So that is precisely what you will do on the last day of the design sprint. So si Sir Arthur meron niyang method na ma-make sure na yung user testing is parang gagawin niyo siya in a manner, in a formal and tamang right manner. Yan. Being clear how the process will be, the time you're going to invest, and the type of results with which you can continue the process of transferring your product to the market. Kasi dito sa product validation, kailangan natin dyan i-consider yung mga resources. How much money ba yung kailangan natin invest? Ano yung mga marketing strategy na kailangan natin i-prepare? Ano yung business model to make sure that the business will earn in the future? And also, tama ba yung customers na pinagpe-presentan natin? Yan. Then, ito yung pinaka gusto ko. So, simula doon sa problem ko nung kanina, di ba? Paano ko i-merge or i-intersect yung customer, yung technology, yung business. So, using the design sprint, you will be aligned from day one. So, making all the departments share their knowledge. So, hindi lang tungkol sa business. So, yung marketing, magkakaroon rin ng insight dyan. Yung technology, magkakaroon ng insight dyan. So, you will create a strategy that the result will be satisfies and also meet the user needs. So, lahat kayo align. Just to share you lang rin, yung back and forth namin sa products namin, sa pag-create ng mga design, nabawasan yung revisions time namin doon. Meron pa rin revisions, pero hindi na siya ganun na paulit-ulit.
Kasi minsan yung client na nagsasabi na tama na itong ginawa natin kasi ito yung napag-usapan natin sa design sprint, ito yung susundin natin. From there, sabi ko, instead na pala maging kaaway ko yung mga kliyente, yung mga developer, nagiging kakampi ko na sila ngayon using the design sprint kasi align na kami doon. And also, we are nasa same page na kami ng idea. So lahat kami very, very concerned, very parang committed doon sa product na bubuuhin namin. So ito yung sinasabi ko sa kliyente namin normally. Then, with this pandemic times naman, naging problem natin to. Yung pagde-design sprint. Kasi normally yung design sprint, pumupunta kami sa kliyente, nag-rent kami ng parang isang hall, parang may malaking mga pader kasi kailangan yun sa design sprint. Nagpe-prepare kami ng specific room. Pero ngayon sa pandemic times, ito talaga yung parang tinrigger kami ng baguhin namin yung system namin. So, ayan, ito rin yung example, di ba? Normally, face-to-face meeting, kailangan natin mag-meet. Pero ngayon, yung mga seminars, workshop, pwede na siyang Google and Zoom. Ayan. Tapos yung mga shopping, di ba? Just to give you ano lang, mas mataas na ngayon yung mga Lazada, ayan, mga nagla-Lazada, mga nag-Shopee. So, yung online shopping, naging mas na siya, relevant na siya ngayon kaysa doon sa mga mall. Pati yung mga food, yung mga restaurants, they convert their parang business model into food delivery naman. Then, ayan, ngayon, yung sa mga transaction, online transaction, nagiging cashless na rin yung mga Filipino people natin. So, GCash, Paymaya, online banking, ito na yung commonly used na ginagamit kapag magbabayad tayo ng mga bills. Pero may problem kasi kapag nag-run ng design sprint remotely. So one is yung low engagement. Kasi 'di ba, in regular sprint, lahat kayo nandoon kayo sa physical space, 'di ba? Madali makapag-focus. Pero ngayon, when remotely, isang alt tab lang, nandiyan na yung Netflix. Isang tingin lang sa cellphone, nandiyan na kagad yung TikTok, ayan, yung Instagram, yung Facebook. So nagkakaroon ng challenges sa low engagement. Then technical related issues, and hindi ito maiiwasan kasi ayan, poor internet connection, mahina yung earphone, yung headset, ayan. And doon nagkakaroon ng problema naman, yung paggamit ng software. So ito yung mga kailangan natin i-consider kapag mag-run kayo ng design sprint. So later, sasagutin ko rin yan on how to overcome that. Tapos ineffective collaboration, kasi unlike sa sprint room, meron kayong whiteboard doon, lahat kayo nandun. So nagkakaroon kagad kayo ng discussion, ng collaboration. Sa sticky notes, nakikita mo na kagad yung idea, so pwede nyo na kagad tanggalin or pwede alisin. Pero sa online kasi, medyo mahirap siya talagang gawin. So again, sa low engagement, ang ginagawa ko dyan, ang technique ko dyan, para maalis yan, kailangan lahat yan naka-online, naka-open yung camera. Yan. Kung hindi mag-open ang camera, wag na lang sumali sa design sprint. Ayan. Kasi kailangan ko maging committed lahat ng team. Kailangan ko makita on how they will react on sa mga tasks or mga steps na gagawin kaysa lahat kayo naka-off. Ang minsan kasi pag yan nagsasalita or may workshop, ang hirap sa facilitator na hindi kayo nakikita. Minsan hindi ko alam kung kamusta na kayo, nakakasunod ba kayo, or nasa tamang screen ba kayo, nakikita nyo ba yung ginagawa natin. So ito yung technique doon. Again, pag low engagement, let them use the webcam. Kailangan i-open nila yon. Tech-related issues, prior mag-design sprint, binibigay ko na kagad yung mga technology na gagamitin. Yung mga software, para magkaroon na sila ng parang familiarity kapag magde-design sprint na kami. Then minsan, binibigyan ko ng time na one by one talaga, tinuturuan ko sila on how to use. Kasi ayaw ko, minsan kasi para lang maiwasan yung pag-judge sa kanila. Sasabihin nila, okay na, naintindihan ko na yan. Alam ko na gamitin yan. So, ang gagawin ko, one by one, tuturuan ko sila with my team.
So mag-assign ako na ito, turuan niyo yan, i-support niyo siya para during the design sprint workshop, wala tayong problema sa technology. Wala tayong problema sa gagamitin. Lahat marunong. And lahat make sure na alam namin kung ano yung gagawin yan. Then, ineffective collaboration, ayan, very critical to kasi ang ginagawa ko naman dito, again, time-bounded to. So, kailangan yung design sprint na time-structured, ma-apply rin siya dito sa sa remote na collaboration. Okay? Then, binibigyan ko yung time, yung bawat isa, to explain yung idea. As facilitator, kailangan mo kontrolin yung madness nila. You need to control yung expectation nila and also yung behavior nila. So parang teacher talaga ang dating pag remote design sprint. So kailangan maging alpha ka dyan sa part na yan, lalo na pag mga client. Kasi sasabihin ko, kung hindi sila makipag-collaborate, parang it's useless to continue this design sprint. Kasi I'll just be needing the 4 days of their time, of their calendar, to make sure yung idea nila ma-translate sa tamang prototype or sa tamang product. So, I think yung mga client naman namin, uma-agree naman sila doon kasi ayaw nila gumastos ng mahal, lalo na ngayon. So, kailangan efficient lahat. So, sabi ko, commitment lang ang kailangan ko. Then kami na bahala kung ano yung design. So, let's work together. Parang ganun sinasabi ko. Okay? Yan. So, how preparation is the key, yung right tools, and also yung facilitation skills. And sa preparation, again, nagkakaroon ako ng kick-off meeting dyan. And to give you yung pinaka-schedule ng team namin kapag mag-undergo sa design sprint, ito yung process namin. So, yung week 1, ito yung process namin, kick-off preparation. So, nagbibigay ako ng briefing dyan. Nagkakaroon kami ng initial interview na kagad to assess yung pinaka problem na kagad. Kasi sa remote, normally binago ko to, instead na 8 hours, ginagawa ko siyang 4 hours na lang. Kasi medyo malaki yung 8 hours, so lalo na pag nakatutok sa computer, so medyo very exhausting tong part na to. And again, week 1, kick-off preparation, lahat pinapa-prepare ko, yung mga lightning demos, ayan, yung mga competitors, yung mga idea, kailangan meron na silang baon. Ayan, mini-make sure ko yan na dapat prepare lahat ng mag-join sa design sprint para maiwasan yung isa lang yung magsasalita during the workshop. Ayan. Tapos ito yung day 2. Yung day 2 is the very critical week natin. So ito kasi yung mag-a-align sa team kung mag-a-agree ba tayo dun sa problem na i-solve, sa challenges, sa solution, sa prototype, sa customer. Yan, nandito yan sa part na yan. Week 3 naman, if everything went well, kung mag-pursue na sa development, nagkakaroon kami ng 2 days iteration sprint naman dyan. Ano man kailangan ayusin, ano kailangan i-test ulit, to make sure na okay tayo dun sa product na gagawin. Then week 4, ito na yung handover or wrap-up namin. Ito na yung ita-transfer namin sa developer to make the MLP or the minimum lovable product na maging live talaga siya. Yan. Sa briefing naman, sa design sprint project briefing naman, you can check this one. So, ibibigay to sa inyo ni Sir Arthur, yung link neto. Ito yung parang template na nakita ko online. So, thank you, Jasmad. So, si Jasmad kasi is international parang company rin na nag-work sa design, ang service nila is design sprint. So, nagbigay sila ng template on how to create a project briefing, ano yung expectation, ano yung timing, ano yung kailangan i-prepare. So, lahat yan naka-templated na. So, at least, in the future, once na ready na kayo in facilitating your design sprint, meron na kayong backup for the preparation naman. Then, ayan yung for the tools naman na ginagamit, I try to lessen the softwares para at least yung knowledge or yung pag-aaral nyo is hindi nakakain ng time sa client namin or do sa mga tao. So normally, and ito yung ginagamit namin, Figma for the prototyping kasi
Kami is system and also mobile and the web. So Figma ginagamit namin. Miro, ito, I think i-discuss to ni Sir Arthur kapag kapag mag-workshop na kayo or sa pinaka-actual workshop nyo. And also yung Zoom. Ayan. So for the collaboration naman. So to give you an parang look kung ano yung itsura namin sa Miro, ito yung ginawa ko ng template sa remote namin. So pinrepare ko na siya lahat ng steps na gagawin namin from how my twist to user testing, lahat yan naka-prepare na. So para at least yung team namin lagay na lang ng lagay. Unlike kasi sa face to face, whiteboard lang ang ginagamit ko diyan. Ngayon pinrepare ko na lahat, then as much as possible nilagyan ko yan ng mga parang instruction on how to do yung mga activities. So etong mga to, yung mga nakikita niyo yung mga yellow, ito is mga actual input talaga to ng mga user. Ito yung how my trees, ayan, nandito yung mapping namin, ayan, nandiyan yung mga lightning demos, mga creative matrix, and also yung mga sketches. So kasama na lahat yan. So lahat yan, ituturo yan sa inyo sa workshop ni Sir Arthur. Again, malapit na matapos. How to run design sprint. I think gusto ko how to enjoy your work. So para at least regardless kung nasa design or nasa BPO ka or nasa financial or nasa banking ka, how to enjoy your work will be, let's be more committed in terms of the time and also dun sa project natin. The more committed ka dun sa project, the more na parang gusto mo yung project, the more na mas mataas yung chance na maging success siya. Then be passionate. So again, yung passion mo dun sa product or kung gusto mo talaga yung ginagawa mo, kailangan siya mag-boost during the design sprint or dun sa work natin. Then again, sa design sprint, hindi siya kailangan maging stressful. Kailangan, let's have fun. Yan. So, ituturo yan sa'yo. May mga technique din si Sir Arthur. So, to make sure yung design sprint is fun. Lalo na kapag remote. Yan. So, by ending my talk, yan, I would like to leave you a quote from Steve Jobs. So, innovation is the ability to change as an opportunity, not a threat. Because change is constant, change is inevitable, and it's our role or responsibility and how we will adapt on these things. Again, either you will be part of the future or you will be obsolete and be forgotten. It's up to you to decide. Again, thank you very much to everyone and have a great day. All right. Thank you, Kelvier. Buti pala, hindi ko na-mispronounce yung name mo, no? Buti pala. Oo. Marami nagkakamali talaga. Thank you so much, Kel. And I hope everyone is able to gain a lot of insights from Kelvier's story, diba? Now, some people are asking, feel free to ask. By the way, our audiences in Facebook and Zoom, feel free to continuously ask me or Kel, and everyone was a beginner. Siyempre naman yan. So, just feel free to ask if you have any question. One of the prominent question I have is one from our co-alumni in Six Sigma Philippines, no? He said he's working in, I think, in electrical or something in the industry of energy industry in the transmission part. Hindi ko na ma-backfeed eh. Pero, basically, the fundamental question that he has is how everyone is asking me as well. And I would like for you to answer it, hindi naman sa akin manggaling, di ba? So, most of our audiences are really non-UX, di ba? Non-UX, non-entrepreneur. So, which is your field, UX and entrepreneurship or business owner, di ba? So, for those who are not in the design field and not in the entrepreneur side of things, how do you see design sprint being used in their field of practice? Diba? First of all, do you even see use of learning the type of design methodology to non-designers or non-entrepreneurs? Diba? How do you think it would help them?
I think for the non-designer or yung mga hindi talaga related sa design industry, yung design sprint makakatulong sa kanila to improve yung process nila, 'di ba? Kasi normally I know na-experience niyo yung mga problems, then ang yung mga problems natin nagiging parang numb na tayo, na hinahayaan na lang natin sila. Pero using the design sprint, yung invisible problem na yon magiging visible siya to lead you on the innovate part. Again, kahit process yan, kahit nasa electrical ka, ano ba yung pwede mong i-improve or i-innovate on your field, di ba? Hindi lang siya tungkol sa design. Baka later on, ikaw pa yung maging champion or maging hero dun sa electrical industry. Okay? Nasagot ko ba yung tanong? Yes, Again, yes. ayun yung pinakano ko, straightforward. It helps you to innovate yung process mo and also yung solve yung problem. Kung gumagastos ka ng malaki sa process mo, paano mo paliliitin yun? Right? Paano mo isolve yun in the very short period of time? All right, all right. So, for those, ayan, kasi Lendl, baka nako-confuse ka, Lendl, when it comes to Six Sigma part of the implementation kasi ba process din yon. Again, for our Six Sigma alumni, just to be clear, pag sinabing delays or defects ang problema mo, syempre Six Sigma gagamitin mo. What Kelker is referring to, ilan beses niya minention, is when it comes to innovation, what are you going to do next, di ba? Your process is already so good. You have high quality, very fast in terms of delivery. Now, the question of what am I going to do next is a question about innovation, di ba? It's a design-centric challenge. You have an output. What further or how can you further make things better if you are already at a good quality output and a fast delivery type of service? What can you do more? That's a question of innovation. So that can be answered by design sprint. So, di ba, yun yung sinasabi rin ni Kelder. May isa tayong question then, how can you identify if the solution is a band-aid solution or not? Yan, one of our attendee asked this question. Paano daw, kung band-aid solution ba to or hindi na? Siguro when you're facilitating design sprint. Mm-mm. Ito ang tanong ko, kasi pag ganyan tatanong ko rin, how much impact yung problem na mas-solve natin, right? It will impact ba yung lives ng customers natin? It will just impact ba yung pinaka-business process natin? It will impact ba yung financial problem natin? Kung ang isa lang dyan yung matatamaan nyo or yung masasolve nyo, I think baka ang kailangan dyan, i-revisit nyo kung ano ba yung problem. Baka mamaya yung problem natin yung kailangan natin i-check kung tama ba. Baka mamaya ang problem pala natin is medyo mababaw or kailangan mas malaliman pa natin yung pinaka-purpose ng process natin or yung pinaka-product. Then that's the time you will identify kung band-aid lang yan or big solutions talaga yung gagawin mo. All right. So, good answer, Kel. So, similarly, in our workshop, may yung model, I'm not sure if you still remember it, we have a model that we're showing where design sprint can best be implemented, di ba? Sa umpisa tsaka sa dulo. Either you're going to launch a product, wala ka pa, or an idea. Or dun sa dulo, like you are going to redesign things. And then we've indicated there as that design sprint is actually for evolution. I'm not sure if you still remember that part. If you are aiming to just like update, yung mga patches lang, yung mga simple quick fixes lang, kumbaga, don't run a design sprint for that type of problem. Diba? Kasi design sprint, if you're going to implement design sprint, you're willing to reinvent like the entirety of it. Hindi lang yung baguhin natin yung kulay ng button or baka gawin natin yung itong solution na to, baka kung quick fixes lang, just go ahead and do it. Don't run a design sprint for it. If you just want to test if it will work or not, just go ahead. But if you're still open to have that solution in mind to be what do you call this, to be redesigned or talagang mabago siya totally, then go ahead, run a design sprint for it. Diba? So kung like what I've said, kung ano lang siya, quick fixes lang, don't run a design sprint, kung simple updates lang. Diba? So I hope we were able to answer. There's no name kasi anonymous yung nakalagay. If hindi pa siya ganun ka-clear, just throw again another question.
So, punta lang siguro tayo, is there a need to conduct RCA prior design sprint? I'm the one who's going to answer this. The difference between Six Sigma, kasi Six Sigma usually uses RCA, Root cause and design analysis. sprint, root cause analysis. The design sprint, may how might we siya, Miss Aida? So, yun yung counterpart ng RCA natin. Okay? Pero, not necessarily kung halimbawa, art process kasi namin, RCA muna bago any solutions, right? What you can do is actually use that as a platform for your how might we. Diba? Instead of just focusing on the RCA alone, we have it converted to how might we, yung mga questions na meron tayo. Diba? So, we will study that as well within the, masyado kasing kulang. Hindi namin kaya discuss ni Kel parehas dito. Mahaba. Pero, yun yung counterpart. RCA for quality initiatives, how might we for innovation or design-centric methodologies? Yun yung counterpart namin. We do it differently. Kasi RCA is like analyzing backward thinking or root cause analysis. The design sprint or innovation part, forward thinking siya eh. Okay, so that's why we use the how might. And so we have from Miss Melinda, what would be your best technique or strategy when there is resistance from people during the implementation of change? Okay. Ano daw ang technique mo? Ano yan? Normal yan na kapag first time nila marinig yung design sprint. Ang ginagawa ko sa kanila dati, yung during the workshop namin yung magpo-propose pa lang ako na let's do undergo sa design sprint process. Pinapakuha ko sila ng papel. Tapos meron akong exercise yung parang how to make a toast, parang yung toast bread. Tapos makikita nila doon na yung iba nagdo-drawing, yung iba naglilista, yung iba parang process flow. Sabi ko, in this result, makikita nyo na you have different techniques, you have different result, you have different way to create yung solution. And then, that design sprint will solve that to align everyone, to align yung ginagawa nyo. So from sa drawing, sa mga nodes, sa mga lines, sa process, sa mga listahan, we will combine everything yan para at least malesen natin yung mga revisions or yung time na parang gagamitin natin to collaborate. Kasi sabi ko, pili kayo, we will have a 4 days meeting lang or you will have every week meeting. So ano yung gusto nyo? So sa client kasi, sa mga business owner na kausap ko, mas gusto nila yung onti lang yung time na ma-spend nila sa operation kasi gusto nila parang mag-spend pa ng time doon sa business side naman. So sa inyo yung nagiging parang exercise ko. So natatawa sila kasi sabi nila, how to create a toast? Ito yung papagawa mo sa amin to check kung bakit namin kailangan. Sabi ko, yeah. So, tas makikita nila, magkakaroon ng realization na, ayo nga, iba-iba pala yung nakikita ng team, iba-iba pala yung nakikita. So, sabi ko, see, yung marketing nyo, iba yung idea, yung sales nyo, iba yung idea, yung accounting nyo, iba yung idea. Then that's how you will align it on your team. Kasi sabi ko, I don't want to waste time on both side. Baka kasi mamaya pag umalis ka na, kami na lang mag-uusap, hindi mo na maintindihan yung pinag-uusapan namin, hindi ka na onboarded. So gusto ko, gusto mo ba tong project na to? This is important ba sa organization nyo? It will affect by million lives of people or yung marami ba masolve na problem dito? Then let's work together. Sabi ko, I don't need yung parang babayaran mo lang kami. We need a collaboration. Kasi again, ang pinaka gusto ko is yung success ng product. Ayaw ko lang parang binigyan mo to the service pero hindi na kami parang related or parang hindi na parang connected tayo sa isa't isa. So ayun yung ginagawa namin kapag sa implementation na ng change talaga. Very, very nice activity yun. I think that would also answer Miss Ingrid's question, Parang strategy mo rin siya to convince people that to be onboarded on design sprint. Pero, sige, puntahan na rin natin. Sabi niya, in this time of pandemic, when financials are a bit unstable and uncertain, how will you be able to convince a client to get into design sprint aside from highlighting time and money savings? What else can we highlight now?
Ayan, from Miss Ingrid. Ayun, ang bukod sa money and time kasi, ay kasi yung pinaka-critical talaga kapag customer or yung client na kausap. Pero ano pa din nating i-highlight, again yung alignment ng team, 'di ba? Kasi the more na align lahat, the marketing, the accounting, lahat sila very concerned na. Na-experience ko doon to sa isang customer namin na pati yung accounting na very concerned sa resources na kakailanganin, ano yung mga kailangan i-prepare. Kasi normally kapag product development, lahat tayo focus doon sa product lang, di ba? Sa pinaka-output lang. Pero nakakalimutan natin yung initial, saan i-market ba to? Magkano ba yung gagastos natin? Then yung after, ano ba yung result na kakailanganin? Magkano yung kikitain? Or ano yung parang benefits nito sa customer? So from that, lahat yan, hindi lang product yung isolve mo, pero yung buong ecosystem. So kapag ganon, high level na ang usapan, then that's the time na makita nila yung real value mo as a design sprint facilitator na you're not just working for the product alone, but you're, again, the purpose of this design sprint is to solve the business problem, right? Hindi lang yung pinaka-product. So in just 4 days, you will solve the challenge or the business problem of the organization. Tapos ayun, doon na sila mag-agree na, okay, sige, let's do that. Ano yung kailangan i-prepare. So, susunod na sila sa inyo doon. Ayun yung ginagawa namin. Parang pili ka lang. Gusto mo magpabalik-balik tayo dito o isang upuan na lang tayo tapos na, di ba? Oo. Mas ano yun, kasi ano yun parang repeat customer namin. Parang nagpagawa sila na yung dati talaga umabot ng year. Parang 1 year ng development. Correct. Tapos nagkaroon ng tedious na iba na yung parang nag-handle sa side nila, tapos iba na rin yung nag-handle ng development sa side namin. Tapos yung dalawang team na yun, iba na rin yung pinag-uusapan. So wala na yung dating pinag-uusapan. Tapos sabi ko, we want to make it right. We want to make it more efficient. Let's do the design sprint. Tapos sabi niya, sige, try namin kasi they have trust naman sa amin. So sabi niya, sige, try natin. Tapos, first time namin talaga, isang beses lang kami nag-revise. Tapos sila na lahat, yung parang, yung mismong may-ari na nagsasabi na, hindi, tama yung ginawa nila, tama yung, yung direction, tama yung team. So lahat align talaga. Kaya nakakatawa yung client namin na yun. First time in the history talaga yun. Yung after yung certification namin. Yeah, even I think those people who are not in product or service development would relate, di ba? Yung back and forth. Di ba? Dreaded yan. Even operations, di ba? In any field of practice and department, yan yung mahirap di ba? Ito yung sinabi ni boss, pagdating doon, iba na naman, di ba? Yeah. So, para mawala na yung pabalik-balik na yun. Just have it run one time. 4 days. But 4 days. And you won't even need like full day naman. How long have you been running it? Pagka kada araw yung meeting. Pag sa remote namin, medyo in-squeeze in ko siya. Ginawa ko siyang 4 hours per day yung sa design sprint namin. Para at least hindi, yung iba kasi medyo na-exhaust ka agad kapag 8 hours. So, yun. Right. So, see, you won't even like have a full day worth of work. What's a 4-hour meeting, di ba? I'm sure you've been into meeting that longer. So, another question, DMADV can be used in design sprint. DMADV, by the way, is a Six Sigma methodology for yun din, yung designing. From Rogel Kenneth Villabunay. So for me, design sprint, because I am a Lean Six Sigma practitioner, is a faster way of executing DMADV. Okay? If you're using it for product development, because sometimes DMADV is used to set up a process. Okay? What design sprint can do is that even before you set up the process, you already know what the customer wants. Kumbaga, nakuha mo na yung VOC from the very start, voice of the customer. And you will not be having a hard time translating it into ACTQ when you run a design sprint, because you already know what the customers are looking for. Right? So it's a faster way of executing the MADV. Is design sprint similar with Lean Startup methodology? Are you familiar with Lean Startup? Lean Startup, narinig ko na siya pero not familiar talaga. By concept, almost similar si Lean Startup methodology kay design sprint. By concept.
by practice, there's a huge difference. Okay? Kasi medyo mas maraming proseso si lead startup. Design sprint only has a maximum of 12 tools. Yun yung sa amin. 4 days. So, but by concept, almost the same to design sprint to lead startup. Kaya lang by practice, for me, far yet mas practical, saka mas madali si design. What is the difference of design sprint and agile? Parang medyo similar daw for April. Yan. April, ayun na siya talaga. Medyo similar, pero magkaiba sila ng target eh. Again, si design sprint is to validate yung solution without technology related pa. Si agile kasi doon napapasok yung Scrum. So, nandiyan na yung full product development team, yung mga analysis, mga developers, mga QA. Diyan napapasok yung ang focus niya is to validate yung business problem, kung tama ba siya or worth to build. So normally sa design sprint, sa product cycle na ginagawa namin, nauuna si design sprint, then tsaka siya pupunta sa agile development process naman, doon sa Scrum. So doon sila umikot, design sprint, agile, design sprint, agile. So hindi siya, medyo magkakaroon kasi kayo ng conflict kapag i-merge nyo yan pareho. Kasi again, yung agile, mabilis rin siya. Per launch rin siya. So kung ilang sprint yan, so ilang 4 sprint ba yan per week, parang 4 weeks yan. So yun rin naman siya. Correct. Agree. I have the same perspective as well, though I'm not practicing agile sprint. But knowing the methodology, design sprint comes first before agile sprint. Kumbaga, sa design sprint, nag-iisip ka pa lang ng kung ano yung ide-develop mo. Diba? Si agile sprint, alam mo na kung ano yung ide-develop mo. Gusto mo lang, mabilis yung development. Yeah. Diba? So that's why design sprint comes first. You think, and then agile is like, you execute, you develop it. Okay? So, yun yung main difference nila. May question pa ba natin? With one common goal. Yeah, so that's how design sprint can help. Yung tanong lang, may sinabi lang sa FB na you should come up with one common goal daw. So that's how design sprint can actually help. You align the perspective of everyone. Yeah. Okay. So na-align mo nga. Alright, so I don't think we have further questions from our audiences. So we'll be wrapping up the program. Thank you so much, Kelvir. It's been a pleasure spending time with you, and I think our students enjoy your program as well. So just to close the program, this is like what the full design sprint looks like. All right, so this is what the full design sprint looks like. 5 phases to be executed in 4 days. You understand your customer, think of the solution, which is ideate, and then decide, decision-making process, and then you prototype and you test. Okay, so that's how you execute design sprint. And these are the tools. Yan yung mga tools. Like what I've said, 4 days, 12 tools all in all. Diba? 12 tools all in all. And you'll be able to validate, yung nga sinasabi ni Kelvir, whether that solution that you have in mind is valid or not. Hindi mo na kailangan mag-second guess. That's why I always say, you eliminate the doubt you have with your own idea or to your own idea. Alright? So, hindi mo na kailangan manghula pa. Sure ka. Diba? Sure ka na yung idea mo is valid and it will work. Alright? So, Design Sprint, I would like to invite you in our upcoming workshop, which is one of Kelvir's, yun yung inattendan niya sa amin, yung mismong Innovation Certification for Product Development and Service Innovation. The real international value, and you can validate this if you'll take it outside of the Philippines, is between 40,000 to 80,000 pesos. Right? Yan talaga yung full value niya outside the Philippines. It is internationally recognized. There's no regulating body, and even if there is, we simply follow the design sprint process with some additional to make it much more efficient and much more impactful. So normal price, of course, you have to pay is 18,000. That's our rate. But if you enroll early, that's 15,000. However, for those people, this is exclusive for people who attended today's webinar or today's Changemakers event. We are offering it to you for 13,000 pesos only. All right, until September 2. That you have 2 days from now to avail of the discount. Okay, that's until
September 2, right? Our personal struggle, just for me to, diba, like what I've been mentioning earlier, we all desire to be that person who will thought of that good idea, that great solution, diba? Gusto naman natin yun eh, that next great idea. We want to be the one who thought of that one. Our personal struggle though is we are not sure with our very own idea, diba? Without our own idea, because quite frankly, who wants to propose a bad idea? Sino ba naman gusto mo pahiya, diba? And one of the realization I had facilitating design sprint and even guiding our students, mentoring them in using design sprint, is that innovation should not really be complicated. That's what I've realized. Hindi siya yung rare idea. No, actually, it's been there staring right in front of you. You're just not sure kung gagana siya. So design sprint makes sure which idea to drop and which idea to retain. Diba? So one of our students' common challenges when learning something new, which Kelvin was mentioning earlier, diba, is they feel nervous and anxious, diba, especially if you will facilitate it the first time. Diba? That's on top of the pressure of facilitating it with cross-functional team. Diba? This is the reason why our classes, Kel mentioned it earlier, our classes uses a group experiential learning approach. You will experience design sprint, facilitating design sprint in class. So when you go out of the class, it is not your first time. Okay, it's not your first time to facilitate it. Si Kel nga, na-facilitate niya pa on his own by reading a book. And then he attended the class, which further adds up to the experience. So that's what we are trying to provide in our class. Diba? So your confidence and mastery of the methodology will be there because you will be going out of our classes, diba? Bringing out with you the experience of facilitating design sprint. So you never have to doubt your own idea. Hindi mo na siya puhulaan pa. Plus, you will still not be alone when you implement it. Diba? We even provide unlimited free consultation support, diba, for your certification project. Any questions you have, you can ask me. You can ask even our co-alumni. That's the purpose of this change maker. Diba? For you to have like a community that will guide you in implementing design sprint. Diba? So you never really have to facilitate design sprint merely on your own kasi nandun naman kami to guide you. And Kel is just one of our students who is making changes in his field of influence. Diba? We have change makers. You've asked this. Diba? We have change makers from IT, hindi lang siya IT, sa UX, hindi lang UX, pati HR. And even in other industries. Diba? Yung mga, hindi lang si Kel just happen to be in the design and entrepreneurial field, but we have students from different fields who was able to implement design sprint. And that's why even if, let's say, you're seeing on your screen, even if, let's say, you will only get half of what we promised to you, lamang na lamang ka pa rin. Diba? It's more than double of what you were going to invest. And I'm really looking forward for you to take action now and see you this September 4 because like what Easy mentioned, innovation center here at Atian. At hindi biro yun. And I cannot achieve it alone. Kel cannot do it alone. Kaya nga, isa sa mga advocacy ni Kel, hindi lang niya gusto, di ba? Basta na lang, bayaran mo kami, gagawin namin. Hindi, he wants to be really involved, be part of it. Di ba? Because we can only achieve what we are aiming through one of the principles of design sprint that Kel mentioned earlier, by working alone together. Though individually with the same goal, diba, we will be able to produce a significant output. Diba? So I hope to see you guys in our Innovation Design Sprint Workshop and be one of the change makers. Yan. Kel is one of our change makers. And never doubt your idea ever again. Be confident about it. So thank you so much, everyone, and I hope you really had a good time. Thank you so much, Kel, for our change maker number 1, diba? Episode number 1. We have another change maker coming this September 26. Okay, watch out for it. We'll announce it. Pero we have one coming on September 26. Thank you, Kel, and hope to see you again. See you around some of our events. Sir Arthur, okay lang ba mag-plug lang ako? Yeah, sure. Go ahead, plug. Guys, may mga Facebook naman tayo. Kindly like na lang po yung WebWorks Design Studio Inc. So ito yung logo niya, yung parang W. Kasi nagbibigay rin kami ng parang free workshops naman kasi ako nasa website development.
as part of our community building, and also parang kasi brand ambassador ako ng Webflow. So every month nagbibigay kami ng knowledge on how to create a website without coding. So hindi mo kailangan mag-program or ano. So it will help you siguro in the future if you have a business na gusto mo nang gawa ng website, so you can do it on your own without programming knowledge. Yeah. Okay. Nice ano yan, ha? Nice. Ma-visit nga rin yung website na yan. Webflow, no? Webflow. Yeah, Yeah. Webflow. So, lalo na ngayon, nasa digital age tayo. So, that's what our community is all about. Diba? Hindi lang naman design. Yun yung sabi namin sa inyo. If you are part of our alumni group, we have resources, our own resources, and our students or your co-alumni resources as well. Diba? So we are a community, we help each other, and that's what we are trying to achieve. To move the Philippines to be the next innovation center. Kaya natin yon. Yep. Diba? Kaya natin yon. Done liking the page daw. Yan, meron ka na agad. So thank you so much. Thank you, Kel. Thank you, Chrissy. Do you have anything else to say? Meron pa ba tayo? Okay. Sige. Thank you. Thank you, Chrissy. Thank you to our moderators as well, Celine and Carly, and to our featured guest, syempre, Kelvin Canillo. Thank you so much. And this is the Spring King, Arthur Flores, and I hope to see you guys this September 4 for our upcoming Innovation Certification Workshop. Thank you so much.